Mga kaparokya, kung kahapon ay meron nga pong big time sponsors ang muling makakasama ng Eat Bulaga, ngayong araw po ay another big time sponsors na naman nga po ang muling sumuporta at most likely ay muling makakasama sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. At kanina nga po mga kaparokya, meron pong special guest host sa Eat Bulaga. At mga kaparokya, may panibago na naman pong winner sa Laro Pick. Yan ang ilan sa i-update ko sa inyo ngayong araw mga kaparokya. But before we begin mga kaparokya, ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kondisyon po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So unahan ko na po kayo mga kaparokya, wala po tayong na-conduct na online viewership ngayong araw po ng Huwebes sapagkat meron nga pong pinuntahan yung hinihiram po natin or hinihiraman nga po natin na cellphone. Pero meron po tayong na-save para sa views online nila ngayong araw. So as of 12:57 mga kaparokya, ang It Showtime po ay may 119,000 views at ang Eat Bulaga ay may 102,000 views. Ito po ay sa segment na Laro Pick para sa It Showtime at The Age is Right naman po para sa Eat Bulaga. So dito makita natin mga kaparokya na lamang naman po or lamang ang It Showtime against sa Eat Bulaga. Pero after ng ilang oras nga po mga kaparokya, sa oras na 2:26 mga kaparokya, ang It Showtime po ay biglang nabawasan or malaki nga po ang nabawas sa views po nito sa kanilang main YouTube channel sapagkat umabot na lamang po sila ng 63,000 views. From 119 mga kaparokya ay nabawasan po ng almost or more than 50,000 viewers at ito nga po mga kaparokya 63,000 views. At para naman po sa Eat Bulaga as of 2:26 naman po sila ay may 96 or 99,000 viewers. So bahagyang nabawasan naman po ang viewership ng Eat Bulaga sa oras or sa late program or late segment or late minutes ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. So dito naman po pag sa segment ng Tawag ng Tanghalan at Gimme 5 ay naungusan naman po ng Eat Bulaga ang It's Showtime. So malaki ang nabawas sa It's Showtime, maliit naman po ang nabawas sa Eat Bulaga. So dito makita po natin yung tulad ng sinasabi natin yung consistency ng viewership ng Eat Bulaga. Samantala mga kaparokya, ito ang isa sa maganda kung meron nga pong sariling TV station sapagkat kanina nga po natapos ang Eat Bulaga ng 2:36 PM. Well, actually mga kaparokya, hindi pa po tapos. Kung makikita nyo po mga kaparokya, hindi pa po tapos ang Gimme 5. Yung sinave po natin yung overtime or yung sobrang oras ng Eat Bulaga. So ito nga po ang advantage kapag merong sariling TV network tulad niya po ng sa Eat Bulaga. Kumbaga hindi ka basta-basta ikakat, unlike nga po sa It Showtime kapag sumobra po ang oras sa GMA ay bigla na lamang pong pinuputol. Yan po ang advantage ng Eat Bulaga ng may sariling TV stations. Kahit overtime po ay hindi po basta-basta kinakat or pinuputol ang programa. So kanina mga kaparokya, kung kahapon nga po ay may panibagong sponsors or big time sponsors ang sumama sa pananghaliang programa ng Iconic Trio, another big time sponsors na naman po ang muling makakasama sa Eat Bulaga. At yan nga po mga kaparokya ay ang Flanax. Kahapon nga po ay yung Soul Mukes, ngayon naman po ay Flanax. So meron na pong walong major sponsors ang segment ng Eat Bulaga na Sugod Bahay. Ito po ay ang Grain Smart, ang Hanabishi, ang Bingo Plus, ang Yakult,
Bioderm, Umami, Solnux, at Flanax. At bukod dyan mga kaparokya, malaki po ang ibinigay sa mga nakapila sa barangay sapagkat meron pong bigay ang Flanax ng tigpa 5,000 pesos sa mga winner na nakapila nga po sa barangay. So instead na 5,000 ang mapapanalunan nila ay naging 10,000 niya po ito. At meron nga po silang special guest host. Ayan po ay walang iba kundi si Iza Calzado. So hindi naman po bago si Iza Calzado sa pag-host nga po sa Eat Bulaga dahil naging miyembro or naging parte nga po siya ng Eat Bulaga back in the days nung nasa GMA pa nga po ang Eat Bulaga. So it was nice to see Iza Calzado again sa Eat Bulaga. Samantala sa Eat Showtime kanina ang kanilang guest ay si Jameson at si Shane. So magawi tayo mga parokya sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program. So para po sa Eat Showtime sila po ay may total na 289,000 pesos. Tama po mga parokya, kanina nga po ay nakuha yung pot money worth of 250,000 pesos nang naglaro nga po sa jackpot round ng nasabing segment. Bali sa laro-laro pick mga kaparokya, meron po silang total na 270,000 pesos, 4,000 naman po sa dance challenge at 15,000 naman po sa tawag ng tanghalan. Bali 20,000 sa elimination round ng laro-laro pick at 250,000 naman po sa jackpot round ng laro pick. So in 4 days episode from Monday at ngayong episode mga kaparokya, ang Showtime po ay nakapamahagi na po ng total na 394,000 pesos. 3 days nga pong nakapagbigay ng 35,000 ang Showtime at ngayon po ay 289,000, kaya ang total po nito ay 394,000 pesos. Samantala sa Eat Bulaga kanina po ay nakapamahagi po sila ng 175,000 pesos. So, di man po nahigitan yung papremyo ng Eat Showtime ngayong araw ay maituturing pa rin po natin malaki ang papremyo na ibinahagi ng Eat Bulaga. So sa The Age is Right, meron nga po silang 35,000 pesos. So bigay po ito mga kaparokya ni Bossing Vic Soto sa contestant. Kumbaga sabi nga ni Bossing ay pa-birthday gift nga raw po niya sa contestant. So nagbigay or binigyan nga po niya ng hint ang contestant para lumipat or palitan ang kanyang sagot. So 35,000 pesos para po sa Eat Bulaga, The Age is Right. Sa Sugod Bahay ay meron nga po silang 75,000 pesos. Sa apat na nakapila ay 10,000 at sa winner po ay 35,000 pesos. Samantala sa Gimme 5 mga kaparokya, sila po ay may 55,000 pesos including yung 5,000 from Bonamid. Sapagkat wala nga pong nasagot sa studio audience, wala pong nakasagot at dalawa lamang po ang nasagot ng naglaro sa jackpot round ng Gimme 5 worth of 30,000 pesos. So again, ulitin natin, 175,000 sa Eat Bulaga, 289,000 pesos naman po para sa Eat Showtime. So ngayong araw po ay nakapamahagi po sila ng almost 500,000 mga kaparokya. To be exact, sila po ay may 464,000 prizes given. Samantala sa ads na lumabas sa Eat Bulaga, kung kahapon po ay tumaas ang advertisement na nakuha ng Eat Bulaga, ngayon po ay bumaba mga kaparokya. Sila po ay merong 42 TV ads. Sa unang gap ay may 22 ads, sa pangalawang gap ay may 20 TV ads with a total of 42 TV ads. So sa ratings mga kaparokya ay
alam naman natin na medyo hindi ganun kataas tulad ng sa 8 Showtime. Pero hindi na po nagmamatter yun sapagkat alam naman po natin kung ano ang advantage na meron ng Showtime sa 8 Bulaga. Pero mga kaparokya, hindi ramdam pagdating sa sponsors sapagkat lalo pong dumarami na daragdagan ang sponsors ng 8 Bulaga. Sa Gamify ay meron nga po silang sponsors or major sponsors na Bonamil. Sa ZH is Right, yung major sponsors nga po nila doon ay yung Playtime. At sa Sugod Bahay, 8 na po ang kanilang major sponsors. At nadagdagan nga po yan ng Solmux at ng Lanax. So, ang ads total ng 8 Bulaga sa 4 na araw po ay 182 TV ads. So, hindi talaga mararamdaman mga kaparokya yung sabihin na natin babang ratings sapagkat aminin man natin sa hindi ay talagang mataas ang ratings ng 8 Showtime kesa sa 8 Bulaga. Subalit alam naman po natin kung ano ang bentahe meron ang 8 Showtime sa 8 Bulaga bukod sa lawak ng naaabot ng GMA, yung signal ay pwede po natin i-consider na advantage nga po ng 8 Showtime. Sa dami din po ng TV stations nito ay i-consider po natin na yan nga po ay isa sa bentahe ng 8 Showtime plus factor pa po yung solid viewers ng ABS-CBN at ng GMA Network. Yan po ay yung sa palagay lamang po natin. So dito mga kaparokya ay bagyang bumaba ang ads ng 8 Bulaga ngayong araw po ng Huwebes. So yan po ang update natin for today's episode para sa dalawang pananghaliang programa ngayong araw po ng Huwebes, May 21, 2026. So mag-ingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.